Makakausap natin, eto na siya via Zoom. Kasama natin si Elani Villena. Siya po ay isang entrepreneur at community volunteer diyan po sa Dubai. Magandang umaga sa iyo, Elani. Hello, good morning. Magandang umaga po, Ma'am Nina and Mr. Migs Bustos. Morning Okay, po. kumusta po kayo dyan? O, Mabuti kayo, naman, kami kayo po ang po mga ang, kakamustahin namin. Kayo po ang aming kinukumusta. O mas concerned po kami sa kalagayan po ninyo. Siyempre po, saan po kayo mismo diyan sa Dubai, Miss Elani? Ako po is nakatira sa along Sheikh Zayed Road. Mhm. At saan po ba yung banda? Bigyan nyo nga kami ng malapit ba yan doon sa, ano ba yung parang, nila, If building you na know sikat po yung dyan? Museum of the Future, Okay. Or malapit ba yan doon sa The Palm na malayo po nabagsakan kami sa ng The mga Palm. debris? Okay, okay. Pero ibig sabihin nandiyan pa rin kayo sa mismong city. Yes po. Oh. Bali po yung area namin is a business hub. Okay, the So, business hub. Yes, Parang Makati, madami ganon. pong tao doon. Okay, medyo naghang lang ng, ayan, Miss Lani. Alright, anong oras po ngayon dyan sa Dubai? So ngayon po is 7:30 ng umaga. Ayan, good morning sa inyo dyan. Ayun, 7:30, Oo, aga pala 7:30. dyan. Dito, Mm. 11:28 na nga tanghali. Pero kwento niyo po yung sitwasyon natin dyan. Naririnig pa rin po ba kayong mga pagsabog? Ma'am Nina, sa ngayon po, masasabi ko po na kalmado na po yung sitwasyon, under control na. And as a Filipino entrepreneur and a community leader, nagbe-base lang po kami sa mga, sa mga valid na information na kinukuha po namin sa government. So, makikita po natin na very proactive ang UAE government pagdating po sa security at crisis management. Visible po yung mga security presence, kaya hindi po siya nagkakos ng panic sa aming mga residents dito sa UAE. Opo, Miss Normal Ilani. po ang daily life namin dito sa UAE sa ngayon. Opo, kami po dito sa Pilipinas, kapag gusto po namin i-monitor ang sitwasyon, kung hindi man po dito sa mga local networks namin, syempre pupunta tayo ng YouTube. Magse-search tayo online. Pero maganda yung sinesearch namin online. Tama po kayong verified. Ang nakikita lang po namin more or less yung mga international news outlets na medyo big picture 'di ba? Yung mga kung ano yung mga policies sa mga leader ng gobyerno nila. Pero parang kulang po kami sa impormasyon pagdating po sa on the ground, 'di ba? Sa mga kababayan po natin diyan. So at least makwento mas makwento niyo pa po sa amin. Kamusta po ba talaga? Kapag para may mga nakita akong mga post sa umaga habang nagbe-breakfast yung mga tao, may mga nakikita silang missiles doon, minsan sa gabi, minsan sa hapon. Ano po bang atmosphere usually dyan, ma'am? Sir Migs, honestly, it's under control po. Yung po kasing mostly nakikita natin sa social media, sometimes po kasi compiled na yung mga videos. So kapag compiled na yung videos, kinukuha po lang nila kung ano lang po yung mga putukan. So kapag ipinalabas siya, mukhang sobrang, alam mo yun, nakakatakot siya. Pero wala po kasing ganon sa ngayon. And very controlled, wala naman po talaga na nagsasucess na pumapatak na bomba. Lahat po ay 98% na intercept ng government, ng Opo. authority. Oo. So ganun Natin. kayo ka-confident na poprotektahan kayo ng gobyerno diyan sa Dubai. Actually, sabi ko nga kanina kay Migs, sineshare ko yung story ng isang international news organization na meron ngayong kumakalat na mga TikTok at mga videos ng influencers diyan na Yes. ang topic nila ito you live in Dubai, aren't you scared? And then pinapakita nila yung ganda ng Dubai na hindi raw sila takot at feeling daw talaga nila safe na safe sila diyan sa Dubai. Ikaw ba na-encounter mo itong mga post na ito ng mga influencer na parang pare-pareho sila lahat ngayon ng tema at nagpapasalamat daw sila doon sa royal family diyan sa Dubai? Ma'am Nina, I'm staying here for almost 19 years na po dito sa Dubai.
dito na lumaki yung mga anak ko. Ma-share ko lang, during that time kasi, yung anak ko is, she want to go to the mall. Yung araw na lumabas na may pumatak na missile sa Abu Dhabi. So, syempre, bilang nanay, I told her na wag nang tumuloy. But because of the confidence ng anak ko, as a teenager, she said that, Mommy, we are safe here. At she is very confident sa UAE government that nothing will happen. So, inalaw ko siya. And then, pero nakamonitor ako, and then while she's going back home, I told her na yun nangyari if nasa sa media naman po siya na may pumatak na some debris sa hotel. Yes. And sabi ng anak ko during that time, Mommy, you know, when I'm way back home, nakita ko siya. I thought it's just Firework? something that Oh. fireworks, or sabi niya, it's something like fireworks na wala lang. So, I mean, it not cause any panic kasi ganun ka-stable ang security ng government. Kaya we are very thankful po talaga kung paano kami pinoprotektahan dito ng UAE government. Luin mo, no, nag-mall pa siya at nakita pa niya yung Yes. ilaw nung bumagsak dun sa hotel. Na kasi na-shock yung buong mundo, pero yun nga, debris nga raw. Yun, gusto nga linawin ng mga nandyan na debris lang yung nahulog niya. Hindi sumabog yung bomba sa Dubai, ano? Kumbaga, na-intercept niya Yes po, po. ano? Pero ganun Yes. ka-safe Sabi yung nga, feeling. Sorry to to Oo. interrupt. Sinabi pa ng Opo. anak ko, Mommy, I thought it's a shooting star and muntik na ako mag-wish. Sabi niya ganun. Grabe. Kasi super kalmado. Super Ganon? kalmado during that time na going back home. Walang traffic, walang chaos. So, ganun siya na parang super lang, normal. I mean, Kumbaga, life government goes at work. on. Oo. Oo. Well, so ang question ko, kumusta naman yung mga, kumbaga, yung trabaho dyan, yung mga pumapasok sa eskwelahan? Ano po ba? Tuloy-tuloy lang? O may mga cancellations din? yes, sa ngayon po, mga work from home na po kasi ngayon ng iba. Okay. Pero back to normal na po siya. Yung Back to school, normal yung na. anak mo, kunyari, pumapasok sa school, may school? Since nag-start siya, in-advise na ng government na mag-study na lang sa bahay. So, Okay. So at least online muna, sa ma'am. akin, yes, online na po siya. And then, I think yesterday, last night lang, nag-advise din ang government na in-start na nila yung spring break. So talagang may Mas break. siya ng konti. Yes. So talagang may break ngayon na. So nataon yung spring break Nataon. ng mga estudyante. So walang pasok. Kumbaga, parang naka-lockdown kayo dyan. Pwede bang pumunta sa mall? Like, pwedeng pumunta sa mga, kunyari, mag-dinner out, maglalakad sa mall. Alam ko, marami kayong mga malls dyan eh. Ma'am, yes po. As I said Bukas. po, normal po yung buhay dito sa Dubai. Okay. Oo, normal, very normal po. Back to almost back to normal. Pero pag ganito po, ma'am, meron po ba mga heightened na mga alerts, security measure na kahit paghahanda lang, kahit normal lang buhay? Yes. Normally po, nakaka-receive po kasi kami ng SMS, ng advisory from the government, kung may nakikita po sila na may pag-atake, so ina-advise po nila kami in advance. Mhm. Okay. So, at least po sa Filipino community po, as a whole, kamusta naman po kayo dyan? Kasi iba-iba po kayo ng profesyon eh. Yung meron po bang mga naapektuhan kahit papano ng mga Pilipino? Sir Migs, we are very thankful sa government ng UAE kasi meron po kaming binigyan po tayo ng legitimate organization to look over sa ating mga Filipino community, which is the Filipino Social Club. So meron po kaming mga group chat para mag-advise sa mga location, kung ano yung mga update na nangyayari sa ating mga kababayan. And with that also, we are closely coordinating to our Philippine government officials kung may mga urgent na pangangailangan po ang ating mga kababayan. Would you know, ma'am, yung sitwasyon po at least ng ating
mga kababayan na nagta-travel in and out, sabihin po natin mga domestic workers, na kailangan nilang makaalis o kailangan nilang makabalik pero hindi nila magawa? Ano po usually ang sitwasyon dyan? Sir, kasi sa ngayon, close pa ang airspace. So, naghihintay lang po kami ng mga update kung kailan siya magbubukas. But last night, meron na po tayong dumating sa Pilipinas na mga repatriation from Abu Dhabi. Yun nga, oo, may dumating nga. May mga space na din po na nagbubukas unti-unti na nag-a-advise naman po ang mga airline. Okay. Ayan. So, mabuti na lang po at kayo ay normal na normal dyan, ano? Sa Dubai, despite what's going on, at least yung mga kababayan po natin na nakikinig, siguro yung may mga kamag-anak at mahal sa buhay na nagtatrabaho po dyan sa Dubai, ang ating mga OFWs, at least na habang na rinig po nila kayo, ay medyo siguro kahit papano ay nawala yung kanilang kaba. Hindi ho ba? Opo, ma'am. Makikita po talaga natin yung presence ng security. Very active po ang monitoring, pero po very organized po at implemented po. Kaya wala pong nagdudulot na panic po. Ramdam na ramdam po talaga namin ang priority ng security ng UAE government. Talagang top priority po nila ang safety ng bawat isa dito. Yun lang, no, yung airport po ninyo ay sarado. Yes, may airport po na sarado, pero meron po mga airport ngayon na nakabukas na. Yung mismong, kumbaga, yung mismong central, yung Dubai Airport, ay bukas pa? Yes po. Okay, bukas siya. Siguro, may mga canceled flights lang. Depende siguro kung saan ka Cancel nga flight lang po. pupunta. And naka-monitor po sila. Yun po mga nag-book. Well communicated po ang airline sa kanila. So may mga na-stock po tayo dito ng mga kababayan, and the government also advised them to take good care. In fact, yung mga tapos na yung mga visa, in-automatic po ng government na i-extend ang kanilang mga visa para at least they can stay here legally. Kasi yung mga na-stuck nga. Sino-sino yung mga na-stuck dyan? Yung dapat pa-uwi na, di ba? Yung mga dapat pauwi na, yung may mga transit po sila dito, Oo. yung Expired work yes. visa. Opo, mga ganon. Or Okay. yung transit lang, or Yes. baka Yung nagbabakasyon mga lang. transit, Would you know, Yes, would magbabakasyon you lang. know, ma'am, kung gaano katagal po siya na-extend? because Iba-iba. normally po ine-extend yan 1 month. Okay. So if they yeah, feel the until need, further mag-extend notice po ulit ng sila. government. If they feel the Sorry. need, ma'am, if the government feels the need na extend pa, dahil siguro hindi pa tapos ang tension, i-extend pa rin naman po nila yan, malamang. Sir Migs, for sure, because the government is very generous po talaga, and they are taking good care po talaga, especially dun sa press release nila na inassured nila na magiging comfortable ang lahat ng mga visitors dito sa UAE. And Ayun. totoo Good to know. naman po talaga, if we can see in the news, even yun pong mga hotel booking, binigay po talaga ng government for free with meals. Talaga? So, yung mga stranded dyan, at least yun pa, iniisip nga natin na paano yung hindi na tapos na yung budget mo. Kasi, di ba? So, yung pala, meron silang libreng hotel at pagkain mo. Sana all. Oo nga. Yun Yes, ma'am. Yeah, actually, before I come here, na nagbabrowse ako sa Facebook, there is one vlogger based in Bahrain, na-stuck siya dito. And sabi nga niya, kakatapos ko lang breakfast, free lunch, free dinner, so totally free. And Wow. free yung kanilang stay. Grabe. Oo, ayun pala eh. So, okay na pala stranded dyan. Magpa-stranded nga tayo dyan. Balang. Ganito na, lumipat na lang tayo dyan. Di ba? Isa yan sa mga pwede natin i-consider, di ba? Balang araw. Pero si ma'am, 19 years na dyan. 19 years. 19 So, years. alam na talaga niya. Pero thank you Kalakaran. po. Thank you po sa inyong Thank you very pag-share much, sa sir. amin. I would like to take this opportunity talaga po to thank the UAE government po for taking care of us. Lalo na po yung mga kababayan natin dito, mga Filipino. Ganun din po yung ating mga government officials, ang ating NW office, at saka sina
Ambassador Alfonso Aver, very active po sila na nagmo-monitor sa ating mga kababayan dito. So, ganun din po yung ating mga Filipino community leaders, mga volunteers. 24 hours po ang aming communication, kumustahan, kung may mga nangangailangan. So, may mga certain places po kami na naka-assign kung sino po yung kailangan na pumunta para i-help natin ang ating mga kababayan. So, Ayun. ganyan po Ano kami po ba dito yung, sa for UAE. example, ma'am, sige nga, ano yung certain places na pwede nilang puntahan pag nangangailangan sila? Or ano ba yung Facebook page na pwedeng puntahan kapag kailangan Okay. nila ng tulong? Okay, naka-open naman po yan. Makikita po natin, ma-access po natin yan sa NWO Facebook page. Ganun din po ang aming page ng Filipino Social Club. So mag-message lang po kayo doon, just connect with us. Pwede po namin kayong isama sa chat group para po magkaroon po tayo ng communication, proper communication. And of course, kasi po kami naman po, bine-verified lang po namin ng information at nagbe-base lang po kami kung ano po yung i-advise ng government ng UAE. Doon lang po tayo magpa-follow kung ano lang po Okay. yung mga instruction. So, to make sure po na bago po tayo mag-spread ng information sa ating mga kababayan is valid po siya and at the same time hindi po siya magkakos ng panic. Ayun, yun. Maraming salamat po sa ating kababayan mula po dyan sa Dubai, Miss Eliani Villena. Siya po ay isang entrepreneur and community volunteer po dyan, 19 years in Dubai. Maraming salamat po at ingat po kayo, ma'am.